Hi! Ano nga bang door ang maganda based sa materials? Solid wood door, molded door, metal, or di naman kaya PVC or plastic doors? Ano bang maganda, sulit, at pinakamatibay para sa ating bahay? Isa na naman tong useful video for you to learn. So, tara, tapusin nyo ang video ito. So, kung naghahanap ka ng videos all about house design and construction na pwede kang gabayan kung nagpapagawa ka ng iyong bahay, well, subscribe na dito sa ating Kuya Architect channel. Marami-rami na tayong videos about these topics at naka-organize nito sa iba't ibang playlist kaya ng flooring, roofing, kitchen design, at iba pa. So again, visit our channel at mag-subscribe. At para sa mga nakaka-appreciate sa effort ko dito, please pakibisita na rin ang ating bagong gawang travel channel, ang Trips ni Kuya Arky, for useful and fun travel tips and information naman. Samahan niyo akong maggala dito sa Pilipinas at sa abroad. Ulit, konting lambing makikisuyo, please visit our new travel channel at syempre mag-subscribe. Maraming salamat in advance. Anyway, sa video natin ngayon, we will discuss ang mga advantages at yung mga issues ng mga pinaka-common na door materials ngayon sa market. In terms of looks, durability, weather resistant, fire safety, at iba pa. At aalamin din natin kung anong parte ng bahay ang dapat ilagay ang iba't ibang door types na ito. So kung ready ka na, tara! The most common door materials. Well, last time nga pala gumawa na tayo ng video, the do's and don'ts ng door layout at installation. You can check the link on this video sa ating description pagkatapos mong panoorin ang video ito. Unang material, ang solid wood door panels. Well, as the name suggests, ito ay gawa sa kahoy. Ideal na gamitin yung mga hardwood tulad ng nara, kamagong at mga mahogany. Yung iba dito ay protected species ng kahoy. Kaya kung ikay kukuha ng ganitong materials ay parang need ng certain permit from the authority. Ang body ng panel na ito ay buong wood. Kaya nga tinatawag siyang solid wood door. Walang ibang halo at hindi siya hollow. Well, now ano nga ba ang advantages ng paggamit ng isang solid wood door? Una, aesthetic. Syempre, appealing din kasi ang natural look ng isang wooden solid door. Lalo na meron itong mga natural grains or yung mga haspe sa kanyang surface. Pwede kang gumamit ng varnish or mag-apply ng stain para lalong mas tumingkad ang wooden color nito. Isa rin sa advantage ng solid wood ay ang kanyang impact resistance. Ito ay masabing matibay dahil hindi ito madaling mayupi or mabutas in case matamaan ito or subjected ito sa malakas na impact force. Hindi rin ito basta-basta rumurupok or nagka-crack, especially kung matamaan ng mga debris, let's say kung may malakas na bagyo. Hindi rin ito basta-basta masisira ng mga intruder or yung mga magnanakaw. Then, in case of fire safety naman, masasabi man nating flammable yung mismong wooden material. Yung mga solid wood door, especially yung mga makakapal na hardwood, ay makonsider as fire blockers. Hindi kasi ito mabilis magningas. Meron isang kwartong nasusunog at isinirado mo ang isang solid wood door, maaari nitong pabagalin ang pagkalat ng apoy. Masunog man ito at certain degree, hindi ito madaling mag-absorb ng init gaya ng isang metal door at hindi rin natutunaw unlike sa isang plastic door. So in terms of impact resistance and fire safety, masasabi nating magandang choice ang isang solid wood door. Now, pag-usapan naman natin ang mga issues nito. Una, price and availability. Well, masasabi natin isa ito sa pinakamahal among the materials dahil nga sa tibay nito. Pero hindi ganun kadaling mabili, ma-purchase. Lalo na kung kukulangin yung supply ng mga hardwood na panggagalingan ng mga door panels na ito. Isa pa sa main issue nito ay ang kanyang thermal expansion. Kung masyadong mainit or nakasipsip ito ng tubig, maaari itong mag-expand. Kung masyado namang malamig, ay pwede itong mag-shrink. Kaya may tendency itong sumikip or lumuwang sa kanyang door jamb. Mahirap itong isara or mahirap itong buksan. Isa pa sa maaaring issue nito ay yung termite infestation.
Ito yung kadalasang kinakatakutan ng mga tao sa paggamit ng kahoy. Attracted kasi yung mga termites sa mga moist na kahoy. Kaya mainam kung pipili ka ng solid wood door ay kiln dry ito para ma-suck up na yung mga moisture dito sa kahoy para hindi na ganun ka-attractive sa mga anay. Actually, yung mga hardwood, hindi naman talaga yun mismong inaanay kasi yung fibers na is medyo hindi ganong ka-attractive para sa mga termites. But to be sure, kung gagamit ka ng mga softer wood, ay pwede kang mag-apply ng mga anti-termite mixture or solution or yung panglason para hindi, again, anayin yung inyong wooden door. Varnish stains. Pag may malakas na ulan at yung canopy ng pinto ay hindi sapat para i-shield ito, maaring may direct contact na yung tubig tsaka yung door panel na may varnish. Pwede itong mag-cause ng staining sa ating mga flooring dahil may tendency sumama yung excess varnish ng ating mga pintuan sa tubig na yon to drip down in our floor. So, maaring magmantsa yung sahig dahil sa mga varnish stains na ito. And lastly, color fading. Kasi nga, most of these hardwood materials ay binabarnish or sinistain. May tendency itong mag-fade yung kanyang kulay. Dahil nga paari itong exposed sa init tsaka sa ulan. Which again will fade the natural or yung coating ng varnish doon sa surface ng wood. So, ayun ang mga pros and cons ng paggamit ng solid wood doors. Well, actually, ito yung pinaka-versatile na door panel. Pwede itong gamitin sa interiors, gaya ng mga kwarto. At syempre sa exteriors, gaya ng main doors or exit door. Basta siguraduhin lang na shaded ito or merong canopy or may roofing yung ating door panel para maiwasan ang direct exposure sa init at sa ulan. Now, let's go to the second type of door, ang laminated or ang molded doors. Well, makaklassify din natin ito na wooden door kasi mainly naman ay gawa ito sa wooden material. But unlike sa isang solid wood door, ang body nito ay gawa sa either particle or sheets ng wooden material na kinumpress to form a core or body ng pinto. And for its surface, meron itong laminate with wooden design. Example nito ay ang solid core at yung mga hollow core na door panels na mabibili natin sa ating mga malalaking depot. So, ano nga ba ang kagandahan nito? Well, una, mas mura ito kaysa solid wood. Pero hindi nalalayo sa itsura. Dahil na rin sa, again, yung wooden design na ginamit sa kanyang laminates. Tapos, lamang din ito sa availability. Dahil hindi naman ito ganong kahirap i-produce or i-manufacture. At hindi mo na rin ito kailangan i-varnish or i-stain dahil meron na itong, again, laminate sa kanyang surface. At unlike sa natural wood, wala itong masasabing makikitang defects o yung irregularities sa kanyang surface. Kasi, again, sa kanyang laminated finish. Well, pag-usapan naman natin ang mga issues nito. Well, dahil kahoy din ang main materials nito, ay subjected din ito sa thermal expansion. Pag nabasa o napasukan ito ng tubig, ay nag-e-expand din ito, causing ang pagkatuklap ng mga laminates nito sa surface. Unlike din sa isang solid wood, ang isang molded or laminated door ay merong mababang impact resistance. Madali itong mayupi or mabutas kung subjected ito sa strong impact force. Kung sipain mo to ng napakalakas ay maaari itong masira. Especially yung mga hollow core, madali talaga yung mabutas. Kasi naman yung loob nun ay papel lang talaga. At mababa rin ang kanyang fire resistance dahil mas manipis ito kaysa isang solid wood. So, ang isang laminated or molded door ay mas mura pero less durable. Kaya hindi ito advisable na ilagay sa exterior as like main door or isang exit door. Pwede lang ito sa interior use gaya ng mga kwarto. But iiwas ito sa mga banyo dahil baka lumobo dahil sa moisture or tubig. So, ayun ang molded or laminated doors. Anyway, kung gusto mong malaman ang mga presyo at
iba pang mga important details ng isang solid wood, solid core at hollow core na mga wooden panel doors, pwede mong panoorin ang videong ito. Check the link on the description below. Now, let's talk about the metal doors naman. Well, again, as its name suggests, ito ay gawa sa bakal. At usually, dumadaan ito sa galvanization or yung pagkakaroon ng certain coating for rust and corrosion protection para sa bakal. And for the top coat, meron itong ina-apply na mga metal paints or yung mga automated paints para sa kanyang finish. So, ano nga ba ang mga advantages ng isang metal door? Well, una, again, ito ay cheaper sa isang solid wood door. Lamang din ito sa availability dahil mas madali itong i-produce at i-manufacture. Hindi ito prone to thermal and moisture expansion. Hindi ito madaling mag-react sa init at saka sa lamig. Hindi rin ito nag-a-absorb ng moisture at ng tubig. Mas matibay din ito compare mo sa isang molded or laminated door. So, ano naman ang mga issues nito? Una, well, kasi bakal, prone ito sa rusting or corrosion. Lalo na kung nagkaroon ng scratch or nag-fade yung kanyang mga protective coating, pwede nitong pasukan ng moisture. Kaya makikita natin na kadalasan nagsisimula yung corrosion or pangangalawang sa bottom part ng ating metal door panels. Kasi yun yung part na madalas prone sa gas-gas galing sa ating sahig or sa pagsipa or something ng ating mga paa doon sa part na yon. Dahil dito hindi rin to advisable sa mga lugar na malapit sa bodies of water gaya ng dagat. Prone din ito sa denting or pagkayupe. Dahil nga karamihan sa ating mga metal doors ay hollow yung gitna. Kaya kung subjected ito sa isang malakas na force or impact, maaari talaga itong mayupi. Conductor din ito ng heat or madaling mag-absorb ng init. Kaya dapat iiwas ito sa direct tama ng araw at sa iba pang heat source sa bahay, lalo na sa kusina. Kung may sunog naman ay maaari itong mag-cause ng burn hazard dahil nga ang mga bakal ay absorbent ng heat. Madaling mag-conduct ito ng init. Maaari kayong mapaso kapag na-touch nyo yung mainit na surface ng pintong ito, lalo na kung malakas na talaga yung sunog. So, matibay pero pwedeng mayupi at mga lawang. Yun ang isang metal door. Well, may gumagamit ito sa main door pero siguraduhin lang natin na shaded ito para hindi ito direkta matamaan ng sikat ng araw at yung tubig mula sa ulan para iwas corrosion. At huwag ilagay sa banyo dahil again, pag na-expose ito sa tubig ay nangangalawang talaga ito. Ang last material natin, ang plastic doors. Ang pinaka-common ito ay ang PVC doors. Yes, same yun na material sa ating mga sanitary at drainage pipes. So again, ang mga pintong ito ay gawa sa plastic. So ano naman ang mga advantages nito? Well, una, ito ang pinakamura sa lahat ng mga materials ng pinto na nabanggit kanina. And in terms of availability, madali rin itong hanap. If we're talking about width, ito lang yata yung door materials na most likely may available na mga smaller width ng doors like yung 0.60 na door. Kasi usually yung mga PVC doors ay ginagamit sa mga banyo. Kaya available ito sa mga mas maliliit na width ng door panels. Kaya nito na merong mga louver para sa ventilation ng mga banyo. Speaking of banyo, ideal talaga na ilagay doon ng isang PVC door. Dahil unlike sa kahoy, hindi ito nag-i-expand or nabubulok kung nag-a-absorb ng tubig. Hindi rin ito nangangalawang unlike sa mga metal doors. Kaya masasabi nating water resistant ang materials nito compare sa wood at saka sa bakal. Hindi rin ito inaanay. Well, pag-usapan naman natin ang mga issues nito. Well, una dahil gawa ito sa plastic sheet, meron itong low impact resistance. Madaling mabutas or mayupi upon subject to strong impact. Very low din ang fire resistance nito. Lulusaw kasi ito in times na ma-expose ito sa apoy. Pwede rin itong maglabas ng harmful fumes o yung usok kapag nasusunog. Nagiging brittle din ito at marupok, lalo na kung expose ito sa init at saka sa ulan. Well, pwede ito sa banyo or interior storage, but for security
and its durability, iiwas itong gawing exterior door, lalo na sa ating mga main door or exit doors. Well, ayun ang mga common door materials na pwede mong pagpilian. Sana nakatulong ang video ito. Well, subscribe for more. Again, please pakibisita ang ating bagong gawang travel channel at paki-subscribe na rin. Kung may katanungan or opinion, pakisulat ito sa ating comments below. Again, ito ay yung Kuya Architect. Salamat sa panonood at see you sa ating next video. Bye!